Nakakaroon tayo ng stereotype na ang mga kababaihan hindi kayang gawin yung mga ginagawa ng mga lalaki. That's why hindi sila tinatanggap sa mga trabaho kung ina-applyan. Without knowing the fact na yung mga kababaihan, kahit na sila ay babae, they can perform well as well sa ginagawa ng mga kalalakihan. So yung stereotyping madalas, yan ay nangyayari sa lipunan. Marami tayong perceptions sa isang bagay na ating nang agad pinaniniwalaan kahit wala pa yung judgment, wala pa yung conclusion o yung tunay na kwento doon sa isang bagay. That's why nagkakaroon tayo ng tinatawag na prejudice. This is a negative attitude or feeling towards a person. Dahil nga meron na tayong prior judgment, so nagkakaroon na tayo ng negative impact doon sa isang bagay. Kaya madalas, we do not entertain them or we just have a close idea regarding the thing kasi nga meron na tayong nasa utak natin. And in this case, kapag ito ay mas lumala, dito na papasok yung tinatawag natin na diskriminasyon. It happens kapag ang mga paniniwala o mga damdamin ay nauwi natin sa unfair actions. Ipinapakita that this lesson will tell the concept of connected sa isa't isa. So meron itong impact pagdating sa ating gender equality and human dignity. So mahalaga that this lesson will help us to become more aware to our thoughts, to our feelings, to our actions towards one another. Kasi dito nagsisimula yung pag-iisip natin o yung stereotype. Kapag hindi ito agad na-check o hindi agad ito naayos, hindi agad ito naitama, pwede ito mauwi sa prejudice at discrimination. Kaya, from the very beginning na meron na agad tayong nabubuo sa ating isipan, let's try to find out kung ito nga ba ay totoo, kung ito nga ba ay tama, or kung ito nga ba ay karapat-dapat. So that we can avoid yung prejudice and discrimination in the near future. These behaviors can be violate the idea of equality, na madalas makikita natin doon sa Declaration ng Human Rights by the United Nations. So kapag kaya mahalaga na matuto or matutunan natin na gumalang at magbigay ng pantay na oportunidad sa lahat upang sa ganon ay maiwasan natin yung pagkakaroon na tinatawag natin na discrimination. So, of course, I would like also to impart and to add sa ginawa ng reporter, napakaliwanag naman ako ng explanation, but I would like to also to emphasize that this lesson will remind us on our own biases. Lahat naman tayo may kanya-kanyang bias, di ba? But we should have a proper biases upang sa ganun maiwasan natin. Minsan, hindi natin namamalayan na through our biases, nagkakaroon tayo ng stereotypes. Kaya, through our choice, kung meron tayong choice, gagawin natin itong basehan para sa pagtrato ng iba kasi meron na tayo agad na stereotype. So, we should have our proper education, not only to develop the knowledge, but also the values. Dapat ito ay natuturo, and of course, sabi ko kanina, we should have respect, empathy, and inclusivity in our real life so that we can avoid those negative effect through stereotype, prejudice, and discrimination. So, at the end of this lesson, I would like to leave this, that change will start with awareness. Kapag tayo natutong umunawa at gumalang sa pagkakaiba ng bawat isa, nagiging makatao at makatarungan ang ating lipunan. Kaya kapag nagawa natin, i-apply natin ito sa ating buhay, for sure, malilesen at hopefully mawawala yung stereotype at para hindi na ito pumunta sa prejudice at sa ganon, mawala yung mga tao na discriminate because of this stereotyping. So I hope this lesson will help us to understand and to make our society more peaceful. Lalo na ngayon ay tayo nasa festive of Christmas. We are celebrating the Christmas season.
So I hope that each of us will apply the respect para sa ganon, maiwasan natin yung discrimination towards others. So in this, I would like to commend the reporters. Please give them a round of applause. Palapakan po natin yung mga salita, virtual clap, kasi in a short period of time, you discuss your lesson. So pakilagay dun sa GC natin yung mga nag-report sa grupo ng mga kababaihan so that I can give grade to your performance. And I would like also to remind na this will be our last lesson for this year, and by January 2016 tayo po ay mag-face to face na sa buong Sabado ng January. So bago tayo mag-closing prayer, maglalambing lang sana ako sa inyong mayor. Andito ba ang inyong mayor? Sige, aking ipapalash yung attendance, pakitawag naman kasi baka maubos ang boses ko. Okay lang ba? Ipag-attendance mo ako. Tayo ngayon ay 12, 17, 25. Okay, attendance mo ako. Simulan mo kay